Ito ang aking movable chicken shelter. Commander siya. Kaya nito ang 200 heads ng mga manok. Di ba? Napaka-astig. Paano ba ito gumagana? Paano namin siya ginagamit? Itong unahang gulong natin para pag iisa yung nagmo-move, madali siya. Ito ay na-pivot. Yan o. Bam! Bam! At ano ang mga features nito? Tara! Okay, sisimulan natin yung paglilipat ng ating chickenarium mula dito papunta dito. So ang first step lagi dyan, dapat estimate natin yung kasunod na paddock, gaano kalaki. Kasi dapat linisin natin yung paddock mula sa matataas na damo, yung mga unwanted natin na weeds, kasi ayaw natin natukain niya ng manok at iipot at maging weeds ulit. Okay? So lilinisin natin ito sunod na paddock, alisin natin lahat ng kalat. Okay? Yan, nakakot na kalat po. Ito lahat yan. Mula lang dito yan. Napipigil sa pag lago ng damo dito once nag-uulan na. Kaya dapat tinatanggal yan ganyan. As in dapat linis na linis. So next step natin, ideally meron kang separate na paddock, no? Para na sa ganun, set up mo siya dito sa kasunod. Bubuksan mo tong gitna. Itatawid yung chickenarium kasabay yung mga manok. Though wala tayong available na pangkasunod, ang gagawin natin, tatanggalin na natin yung mga net sa gilid. I-set up natin dito sa kasunod. Papatawid din yung chickenarium. And hopefully, walang kumalat-kalat ng mga manok kung saan. Okay? Yan ang plano. So kabuuan nitong ating paddock is 1,600 square feet kasi each side nito ay 40 feet. Kada poste natin ay 10 feet. At individual itong each side na to. Nang sa ganon, madali siyang malipat. So dahil ito rin yung ililipat natin sa kabila, idediretso ko na to pupunta doon. So yung concept naman ng ating movable chicken net, ito naman ay marami nito sa ibang bansa. Pero dahil wala nito readily available dito sa Pilipinas, nag-isip ako paano ko ba mamumove ang aking mga alaga nang hindi ako gumagastos na malaki. Kaya naisip ko, ito lang yun eh, ganitong kasimple. Yan ang ating mga manok. Na sila kasi bukas na doon sa kabila. Yan, kalat-kalat na sila dyan. Kaya katulad ng nasabi ko kanina, ideal syempre yung may kasunod na paddock, hindi sila kakalat na ganyan kasi contained sila. Yung gitna lang yung ating bubuksan. Okay? Pero syempre kung isa lang yung set mo, pwede pa rin kasi kung ito yung bahay nila, hindi naman sila para lumayo dyan eh. So yung kada panel natin ng ating paddock, natitiklop siya. Ito. Ating 40 feet na haba. Matitiklop natin siya ng sobrang liit. Kaya very mobile yung ating movable chicken netting. Yan, ganyan kaliit lang yan at ganyan kagaan. So apat na ganan. So papakita naman natin kung paano siya ilatag doon sa kabilang side na yan. So paano ba tinutusok itong ating mga PVC? Kasi nga PVC, malambot yan. So gumagamit tayo ng J-pipe at pambutas. Idadred yan, pababa. Okay, so yan, pag nakatusok na, sabihin, bubunutin mo na lang yan kasi putas na. And then, tusok mo lang yan. Boom. Katayo na yan. Then, tutusok mo lang lahat yan. Itusok muna natin itong dalawang side na yan para yung pagtusok doon sa pinakadulo nitong ating nakatiklop ay saktuhan na. Ipakita naman natin kung gaano kadali ilatag ang nakatiklop na net.
So madali naman maglatag nito, no? Kasi yung tali kanina, tatanggalin lamang natin. Yan. Yun o. Ilatag natin siya. Yan mula dito. Port na niya. Ilatag na natin yan ang ganyan. Pagdugtong-dugtongin naman natin. Paano naman ito pinagdudugtong? Ito mga dulong side natin, 'di ba magpa-partner yung dalawang net. Yung isa, yun yung may tusok, yung isa yung wala. Kasi para ito lang yung itutusok natin sa lupa, all four sides pwede natin siya maging pinto kasi walang tusok yung isa. Depende siya dito. So pinagdidikit lamang namin yan gamit yung tali kanina na pambigkis dun sa net. Yan. Okay, tutusok din natin. Itong side na to naman, yung pinakadulong side yung ating itusok. Just like that, in less than 10 minutes, meron na tayong 1,600 square feet na manukan. Okay, so bubuksan natin to kasi dito dadaan yung chickenarium, hanggang dito yung ating tatanggalin. So doon pa rin naman sa butas na yun natin ilalagay yan. Nasa ganun makadaan yung chickenarium nang hindi tayo naiilang. So dito mayroon tayong bulk feeder at bulk waterer. Dito, nandiyan yung kanilang feeds. Wala pa lang naman. At dito sila tumutaka. Yan, kasi makikita dyan yung feeds. Dalawa yung bulk feeder natin na tinatawag. Yan. Yan o. Paubos na yun kasi dyan sila tumutuka. Paborito nila yun. Papuntayin lang natin yan. Para hindi tayo nawawala ng feed sa kanila dito. Okay? Baka may magtanong ulit, hindi ba nila tutukay ng tutukay niyan? Hindi naman. Once mabusog yung manok, titigil yan. Kakain yan pag gutom na ulit. Okay? Then dito, meron tayong bulk waterer. So isang drum yan na tubig. And then, nalabas yan dito sa ating nipple. Okay? Yan ang composition ng ating feeder at waterer dito. Siyempre, yung ating chickenarium, dahil layers ito, may mga pugad dyan. Kasi dyan sila umiitlog. 16 na pugad dyan. Basta. At ito, nabubuksan, nasasarahan. Nasa ganoon, pag gabi, sasarahan natin yan. Sa umaga, pag may itlog na sila, bubuksan. Anong purpose naman? Siyempre, para hindi sila matutulog dito sa pugad nila. Kasi diba ang manok, pag umiitlog sila, napakarami nilang ipot. So pag umipot sila dyan, kinabukasan umitlog sila dyan, dumi ang itlog nila. Yan. So yun yung rationale kung bakit tayo natin silang patulugin dito. So ano pa ba yung ibang part ng ating chickenarium? Papakita natin. Basically ito ay, ang frame nito ay bakal, mga angle bar, GI pipe. And then meron tayo nitong pakpak. Ang tawag ko dito ay pakpak. Ito kasi yung naisara natin kapag bumabagyo. Safe sila sa loob, hindi sila mapiyasan masyado nung bagyo. And then ang nasasarahan dyan ay ito. So masasarahan yan completely itong harapan. Nasasarahan din ito. May pakpak din yan dito. Ito naman para masarahan ito. So ibig sabihin, kapag bumabagyo, sarado lahat yan, para siyang box talaga, na ang bukas na lang is itong kalibel ng gulong natin na pwede silang lumabas at pumasok once wala pang bagyo pero nag-prepare na kami, at pagkatapos ng bagyo humupa na, pwede silang lumabas habang kami ay may ginagawa pang iba at hindi pa namin nabubuksan ito. So technically kahit saradong-sarado yan, free pa rin ang ating mga manok para lumabas at pumasok dito. Okay? And then syempre meron tayong gulong. Kasi nga, movable ito, napakabigat. Itong unahang gulong natin, para pag iisa yung nagmumove, madali siya. Ito ay na-pivot. Yan o. Bam! Bam! Na-pivot ka na sa ganon. Mamamaneobra siya, pagliliko na, pagbabalik na.
Tapos may lock lang yan na ganito para mag-stay siya in place. Para pag tuwid lang, andyan lang siya. Pero pag manobra natin, pwede natin siyang iliko around 40 degrees yung bawat gulong. So ganun, pag tulak, liliko na siya ng kanya. Diba? Ang galing? Though medyo mabigat siya para sa isang tao, kaya naman. Basta malakas, tsatsagain, unti-unti yung andar, pero mas madali siya kung dalawang tao. Dati kaya yan ng isang tao eh. Kaso ngayon hindi na, dahil nga nilagyan namin itong mga pakpak na ito para sa ulan. Kasi yung unang version namin dati, ito lang talaga yung bubong. Ito, wala yung mga pakpak na yan. Kaya pag bumabagyo, panik kami kung ano nilalagay namin. Yun. At makikita nyo, di ba, naglagay kami nung nakaraan nitong mga palapa na ito. Kasi summer ngayon, napakainit. Tulong sa ating mga manok para hindi sila mag-overheat. Okay? And then yung ating trapal lang to, yung bubong natin na matagal din naman ay tinatagal. So itong chickenarium na to ng layer 1 natin, parang 3 taon na to sa akin. Isang beses pa lang ako nakapagpalit ng ating trapal kasi meron kaming net na ganito. Ang importansya nitong net na to, sinusuportahan niya yung mismong trapal nang sa ganun hindi persado yung trapal, nakalapat lang siya. Kumangin, umulan, walang persa masyado sa trapal natin kasi suportado siya ng net. Ano yung purpose niyan? Na syempre meron tayong roost bars. Roost bars nitong ating chickenarium. Dito nagro-roost syempre yung ating mga manok. Sila natutulog, dito sila tumatambay, katulad yan. Pag pupunta sila sa pugad nila, yan yung set nila. Okay? Okay, so mag-prepare na tayo sa pag-move ng chickenarium. Dahil meron tayong nasa lapag, all others nakadikit yan sa chickenarium, pero itong ating feeder at waterer ay hindi. Ang ginagawa namin dito, hinahangat namin siya dito. Labas na. Para kasama na siya sa pag-move. Hindi na tayo pabalik-balik. Yung waterer naman, iwan na yun kasi hindi natin siya pwede ilagay dito. Babalikan na lang natin. Pero itong chickenarium, imumove natin. So ito ang kasing chickenarium natin, nasa gilid siya ng lumang paddock kasi may iniwasan tayong nyug. So ang gagawin natin, ipipihit natin para maigit na natin dito. Kasi ito, within the paddock, nagmumove pa siya ng 2 times. Sa every 2 days, imumove natin siya ng 2 times within the paddock. Nang sa ganun, hindi natutulog yung mga manok natin sa ibabaw ng ipot nila. Dahil tatlo tayo, buhatin na natin. At yun na nga, itutulak lang natin papunta sa next na paddock. As simple as that. Diba? Napaka-astig. New forage. Wala na yung ipot sa pwesto nila at mas marami insekto na matutuka ang ating mga manok. Papasukin naman natin ang mga manok na nagsalayuan na. Di naman sobra, pero malayo pa rin. At isara ang paddock. Tapos itong ating waterer, pag nililipat natin, nililinis to. Kasi mahilig maghapon-hapon dyan yung mga manok. So, kahit malinis pa yan, ating babrushin yan. Babrushin yan para 1 week ulit na fresh yung kanilang waterer. Ito naman sa loob, i-ready ulit natin yung mga feeder. So, ibaba ko lang ulit itong ating feeders. So, itong system ko, ito ay na-invento ko nung umpisa pa. Mas maliit na version lang siya dahil nga, ang gusto ko ay yung aking mga manok ay kaya nila masustain ang sarili nila kahit wala akong maghapon. Kaya meron dyang bulk waterer at bulk feeder. So sa 3 years kong ginagamit itong system, very working siya para sa akin. Hindi ako nagka-problema, na-adjust ko na yung mga kailangan ko i-adjust. Kaya the system works for us perfectly. At ito yung gagawin ko kahit doon sa bagong farm. Nandito sa pugad natin, para maiwasan natin yung mga insekto, pinapalitan namin ito kada lipat din ng ating mga manok. Para hindi pagbabahayan ng mga insekto. Isa na itlog.
Okay, fresh bedding para sa ating mga nangingitlog na manok. Meron ng mga itlog at masarap to sa almusal. Kapartner, ang Chicken Pastil by Garaponica of Duty. Available yan sa Black and Orange app. Check out na. Muntik ko pa makalimutan ang ating water. Naglalagay pa rin tayo ng mga bell waterer ha. Kasi dito natin nilalagay ang vitamins nila. At para laging medyo malamig. And then meron tayong peg dito. So purpose nito, yan, i-bound lang natin. Nasa ganoon, ito. Pag hinila ko yan, tutuwid siya. At pag tuwid siya, syempre, hindi siya basta-basta mapuputol yung ating mga PVC. Hindi siya basta-basta matutulak ng hangin. Pag ganun man. At syempre, yung ating mga manok, mas mataas yung mga kailangan nilang talunin dahil mas mataas siya. Dalawa yan, sa taas at sa gitna. And then yan. So yan, ang aking movable chicken shelter. At aking 1,600 square feet movable chicken net. Yun lang. Peace.